Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, Sumianti Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about maayos na buhay kay Kristo. So, our concept is all about Logos. So, ang Logos ay salitang Gregorio na nangangahulugang salita. Sa John chapter 1 verse 1, ginamit ito upang ipakita na si Jesus ay hindi lamang tagapagsalita ng Diyos. Siya mismo ang salita ng Diyos. Sa mga Hudyo, ang salita ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha. So, sa mga Gregorio, ito ay simbolo ng kaayusan at katwiran sa sanlibutan. Ngunit kay Juan, ang Logos ay isang persona. Si Jesus, ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, ang tagapaglikha ng lahat, at ang pinakadakilang pagpapakilala ng Diyos sa sangkatauhan. So our Bible readings for today is all about John chapter 1 verse 1 to 3 ASND version. Noong simula pa'y naroroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at wala kahit isang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Jesus is the Logos of the Jews. So, siya ang katuparan ng mga salita at pangako ng Diyos sa lumang tipan, ang salita na may kapangyarihang lumikha at magligtas. Second, Jesus is the Logos of the Greeks. So, sa gitna ng paghahanap ng karunungan at kaayusan ng sanlibutan, si Jesus Christ ang pinagmulan at pinakadiwa ng tunay na katwiran at kaayusan. And lastly, Jesus is the Logos who became flesh. So, hindi na nanatili sa langit dahil ang salita ay bumaba at namuhay na nakasama natin upang tayo'y makilala ang Diyos at magtaglay ng bagong buhay. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is see Jesus as the agent and organizer of creation. So, sa lahat ng bagay mula sa kalikasan hanggang sa buhay ng tao, nakikita ang disenyo at kamay ni Jesus, siya ang pundasyon ng lahat. Second, satisfy your heart's deepest desire. So, walang relasyon, tagumpay, o yaman ang kayang pumuno sa puso. Maliban kay Jesus Christ, dahil ang tunay na salita ng Diyos. Lastly is set your life in order having Jesus at the center. So, kung gusto mong magkaroon ng maayos na buhay, si Kristo dapat ang sentro, hindi ang sarili natin, dahil siya ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about why is it impossible to have an orderly life apart from Christ. So, para sa akin is dahil si Kristo mismo ang salita ng Diyos. Dahil ang pinagmulan ng buhay, karunungan at layunin, ang buhay na wala siya ay magulo, walang direksyon, at puno ng pagkakagulo. So, maaring pansamantalang ayos ang panlabas, pero sa loob, walang kapayapaan sa isay. So, tanging si Jesus Christ lamang ang makakapagbigay ng tunay na kaayusan mula puso hanggang layunin ng buhay. So, ngayon, let's pray na po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Patawarin mo po kami sa mga panahon na nilagay ka namin sa gilid at hindi sa sentro. Lord God, ibalik mo po kami sa tamang direksyon sa aming puso, isipan at layunin. Turuan mo po kaming mabuhay para sa iyo ayon sa iyong salita at plano. Sa pangalan ni Jesus.